Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong hindi inaasahan ng lahat na magandang mangyayari dito sa buhay nitong ating si Kuya Bong. Pero sisimulan ko muna po ang reaction video kong ito dito sa ginawa na naman nito si Kuya Bong na pagpapasaway dito kay Laka Business. Dahil ilang araw na naman nga po ito na umabsent. At ilang araw din po ito na sinubukan sunduin ng kanyang mga kapatid na kagwang pero hindi ito sumama. At lagi lang sinasabi nito na papasok siya kinabukasan pero hindi naman niya ito tinutupad. Kaya naman muli siyang ipinahanap nitong sila Mr. and Mrs. Ka-Business dito sa kanyang mga kapatid na kagwang. At dito nga ay sinubukan pa nitong si Kuya Bong na pagtaguan itong mga kapatid niyang kagwang na naghanap sa kanya. Pero ang ending naman ay naisama siya ng mga kapatid niyang kagwang dito sa Ka-Business House. At dito nga ay kinausap ni na Mr. and Mrs. Ka-Business itong si Kuya Bong ng masinsinan. Tinanong nila Mr. and Mrs. Ka-Business itong si Kuya Bong kung ano ba ang problema nito. Bakit ito nagkakaganito? At ganun din ang tungkol sa kapansin-pansing pagbagsak ng katawan nito si Kuya Bong. Tinanong nga po ito ni Mr. Ka-Business kung ito ba ay bumalik doon sa paggamit niya na ipinagbabawal na gamot. Pero ang sabi naman ni Kuya Bong ay hindi daw. Nag-inom lang daw siya. Kumbaga, pag-iinom lang yung bumabalik sa kanya. Kaya muling tinanong ito ni Ka-Business kung ano ba yung dahilan kung bakit siya nagkakaganyan na naman. Kung may kinaiinisan ba ito dito sa mga kanyang kapatid na kagwang, kaya ito'y nag-a-absent na naman. Pero katulad ng dating mga sagutan nito si Kuya Bong na wala naman daw po. Pero pilit itong inusisa ni Mr. and Mrs. Ka-Business dahil ito nga po yung katangian kasi ni Kuya Bong na basta ito may kinasasama ng loob ay uma-absent ito o hindi na pumapasok ng ilang araw. Pero iginiit ni Kuya Bong na wala naman daw siyang sama ng loob kahit kanino.
At sinabi nga niya na gusto lang niyang magbakasyon ng ilang araw. Kaya sabi ni Mr. and Mrs. Ka-Business, ay bakit hindi ito nagsabi na siya'y magbabakasyon? Ay papayagan naman siya. At sinabi din dito ni Mrs. Ka-Business na tila ba ibang bong na yung kanyang kaharap ngayon. Dahil yung dating bong daw ay pag nangako ay tinutupad. Pero sa pagkakataon nga pong ito ay ilang beses niyang sinabi sa mga kapatid niyang kagwang na sumundo sa kanya na papasok na siya kinabukasan. Pero hindi niya tinupad yon. Kaya sabi nga ni Mrs. Ka-Business, parang hindi na ikaw yung dating bong na nakilala namin na pwede namin panghawakan ang kanyang salita. Kasi ngayon ay marunong ka ng magsinungaling. At sinang-ayunan ni Mr. Ka-Business ang sinabing ito ni Mrs. Ka-Business. At wala naman naging imik dito itong si Kuya Bong. Hanggang sa naitanong na nga po nitong si Ka-Business, yung tungkol naman dito sa nabalitaan nila na itong si Kuya Bong nga daw po ay malimit na naroon sa pwesto na pinagtatrabahuhan nito si Ate Maylin. Kaya tinanong ito ni Ka-Business kung ito bang si Kuya Bong ay nanliligaw na dito kay Ate Maylin. Pero ang sabi ni Kuya Bong ay hindi naman. Pero dahil hindi kumbinsido si Ka-Business sa sagot na ito ni Kuya Bong, ay ipinatawag nitong si Ka-Business itong si Ate Maylin kay Intoy. Dahil may gusto nga daw siyang ilinaw dito kay Ate Maylin. Kasi nga hindi magsalita itong si Kuya Bong patungkol doon. Dahil marahil naramdam din itong si Ka-Business na hindi naman magpupunta doon si Kuya Bong sa pwesto na pinagtatrabaho ni Ate Maylin kung wala itong pakay dito kay Ate Maylin. At isa pa kung matatandaan nga po natin sa isang vlog ni Ka-Business na sila'y nakasakay sa van, ay dito ay direktang sinabi ni Kuya Bong na gusto nga daw uli niyang ligawan itong si Ate Maylin dahil gusto nga daw niya makipagbalikan dito. Pero sa pagkakataong ito ay hindi sumang-ayon agad itong sila Mr. and Mrs. Ka-Business. Dahil sa pagkakaalam nga nila na itong si Ate Maylin ay in love pa dito kay Budoy. Dahil kung matatandaan natin guys yung pag-uusap nito si Ate Maylin at nitong si Budoy dito sa bahay nila Ka-Business, ay inihayag doon ni Ate Maylin kung gaano niya kamahal itong si Budoy. Na halos nga ay nagpapakatanga siya dito sa pagmamahal niya kay Budoy. At ito yung dahilan kung bakit hindi pumayag itong sila Mr. and Mrs. Ka-Business na ligawan agad nitong si Kuya Bong ito si Ate Maylin. At ang sabi nga nila dito ay kailangan muna nilang kausapin itong si Ate Maylin. Kung papayag ba ito na muling ligawan itong si Kuya Bong. Dahil lang alam nga nila ay in love itong si Ate Maylin dito kay Budoy. Kaya eto nga, ikinagulat talaga nila na itong si Kuya Bong pala ay laging nandun sa pwesto na pinagtatrabaho ni Ate Maylin. At pumasok na rin sa isip nila na tila nga ba nanliligaw na ito si Kuya Bong dito kay Ate Maylin. Kaya lang talagang hindi namin ito si Kuya Bong na talagang siya nanliligaw na dito kay Ate Maylin. Kumbaga sinabi niya dito ay dumadalaw-dalaw lang siya tong kay Ate Maylin. Pero kung iisipin natin guys, ay bakit mo dadalawin yung isang babae na pinahayagan mo nga naliligawan mo uli? Kung talagang wala kang intention, kung talagang kaibigan lang yung intention mo. At ito nga guys, no, dumating itong si Ate Maylin at nakaharap na nitong si Mrs. and Mr. Ka-Business, ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Mr. and Mrs. Ka-Business. At tinanong agad nila itong si Ate Maylin kung sila na ba ulit nitong si Kuya Bong.
At ang sagot ni Ate Maylin ay katulad din lang na naging sagot ni Kuya Bong na hindi pa daw. Ibig sabihin sa sagot na ito ni Ate Maylin ay talaga naliligaw na ito si Kuya Bong. Dahil ang sabi niya hindi pa. At sinabihan nga daw niya ito si Kuya Bong na magkaibigan na lang muna sila. At natanungin nga ito ni ka-business kung naliligaw ba itong si Kuya Bong sa kanya. Ay ang sagot ni Ate Maylin ay parang gano'n na rin. Kasi hindi nga daw magtsatsaga ang isang lalaki na puntahan ang isang babae sa pwesto na pinagtatrabahuan niya kung wala itong pakay. Ibig sabihin, yung pagpunta-punta daw ni Kuya Bong sa pwesto na pinagtatrabahuan ni Ate Maylin ay para kay Ate Maylin ay bahagi na yon ng panliligaw nito si Kuya Bong. Marahil nga lang ay hindi madirekta nito si Kuya Bong, ito si Ate Maylin. At sa paraan nga ng ginagawa niyang pagdalaw-dalaw dito kay Ate Maylin ay dito niya ipinaparamdam na gusto niya ito si Ate Maylin. Pero yung sasabihin mo na direkta siyang manliligaw at sasabihin niyang Maylin, mahal kita, hindi kaya ni Kuya Bong yun. Dahil hindi niya alam kung paano i-deliver ang mga ganun salita. Kaya ipinaparamdam lang niya ang kanyang nararamdamang pagmamahal dito kay Ate Maylin ay sa paraan nga ng pagdalaw niya lagi dito kay Ate Maylin. At dito ay tinanong nito si Mr. Ka-business, itong si Ate Maylin, kung sila pa ba daw nito si Budoy. At ang sagot naman ni Ate Maylin ay hindi na. Kumbaga hindi na sila nagkabalikan itong si Budoy. At itinanong din itong si Ka-business kung napunta pa ba itong si Budoy dito kay Ate Maylin. At ang sabi ni Ate Maylin ay pumupunta pa doon ito si Budoy. Pero yun ay dahil lang doon sa pagkakautang nila doon sa inupahan nilang bahay. Kumbaga nagbabayad lang daw itong si Budoy doon sa naging utang nila sa upa doon sa kanilang dating tinitirang bahay. Pero bukod daw doon ay wala nang dahilan kaya pumupunta doon si Budoy. At dito ay sinabi din nito si Ate Maylin na ito nga daw si Budoy ay nakikipagbalikan pa sa kanya. Pero hindi na nga daw niya ito tinanggap. Kaya sa madaling salita ay single na ito si Ate Maylin ngayon. At dito na tinanong ni Mr. and Mrs. Ka-business ito si Ate Maylin kung may pag-asa ba daw itong si Kuya Bong sa kanya. At ang sabi nga ni Ate Maylin ay hindi pa siya makapag-decide. Kasi mahirap daw basta-basta pumasok sa ganitong kompromiso o sa isang relasyon na parang hindi pa siya sigurado. At dito ay sinabi nito si Ka-business kung ano nga ba ang meron dito kay Kuya Bong. At ito nga, binanggit ni Ka-business na ito si Kuya Bong nga ay may malaki ng ipon. At may 20,000 na nga itong sweldo dito kay Laka-business buwan-buwan. At kung sakasakali nga daw na magkaigiton si Kuya Bong at Ate Maylin, ay handa din daw itong si Laka-business na bigyan ng trabaho ito si Ate Maylin dito sa Ka-business family na kasama nga po nitong 3Ms na may sweldong 10,000. Kaya kung susumahin, ang magiging sweldo nila ni Kuya Bong ay aabot ng 30,000. Siyempre bukod pa dun, yung mga mag-i-sponsor sa kanila. At sa kasal naman daw po, ay may mga bigating sponsor itong si Kuya Bong. At sigurado na magiging bongga talaga ang magiging kasal ng mga ito. At bukod dun, ay isinisigurado din ni Ka-business na may bigatin siyang regalo para dito kay Kuya Bong. Isang bigating regalo na pangkabuhayan. At sabi nga ni Ka-business ay hindi ito tulad nung pangkabuhayang ibinigay niya dito dati kay Ate Maylin at ibinigay niya kay Ate Vera. At ganun din sa mga ibinigay niya sa iba pa niya naging beneficiary. At matapos nga pong sabihin ito si Ka-business kay Ate Maylin kung anong meron ito si Kuya Bong, ay hinayaan muna nilang makapag-usap itong si Kuya Bong at si Ate Maylin
na sila lang dalawa. Kaya lang dahil sa sinabing ito ni ka-business kay Ate Mylene, ay may mga ilang nagkomento na ito si Ate Mylene nga daw po ay tumingin lang sa pera na pwedeng matanggap nitong si Kuya Bong. At may ilan nga pong nagsabi na pera-pera lang daw. Kaya itong si Ate Mylene ay pumayag na pakasalan itong si Kuya Bong. Pero guys, kung babalikan natin yung mga naunang vlog dito kay Ate Mylene at kay Kuya Bong, nung panahong nagsimula ang tambalang Bonglin, na nung panahon ngang yon ay itong si Ate Mylene ay hindi pa naiilipat ng bahay nito sila ka-business. At dito sa mga vlog ni ka-business sa dalawang ito, ay nakita natin yung chemistry ng dalawang ito. At nung panahong yun, ay hindi pa bumabalik sa buhay nito si Ate Mylene, itong si Budoy. At dito nga ay nakita natin na itong si Ate Mylene ay nahulog din ang loob dito kay Kuya Bong. At ilang beses pa nga natin na nakita na umiyak ito si Ate Mylene dahil nga dun sa ginawang pagpaparehab nito sila ka-business dito kay Kuya Bong. Naiyak siya dahil naaawa siya kay Kuya Bong at dahil nga meron na siyang nararamdaman dito. At nung labas nga nito si Kuya Bong ay nagkaroon sila ng relasyon. Kaya nga lang, ang naging relasyon nilang yon ay umabot lang ng 1 linggo na tinawag nga nito si Mr. Ka-Business na 1 linggong pag-ibig. At ang isang ginawang dahilan dito ni Ate Mylene kaya nakipaghiwalay dito kay Kuya Bong ay dun sa nalaman nga niya na itong si Kuya Bong ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At ang sabi nga niya ay pag gumagamit na ng ipinagbabawal na gamot, ibang usapan na yun. Dahil may mga anak nga siyang babae. At nakapagbitaw pa nga siya dito ng salita na sa tingin niya, kung si Kuya Bong ang kanyang kukuhanin, ay tila ba para siyang pumulot ng bato na ipupukpok sa kanyang ulo. Dahil nakita niya nung panahong ito kasi na itong si Kuya Bong ay hindi makontrol nitong sila ka-business. Pero yun nga, ilang panahon lang ay nalaman din natin na ang isa pala sa dahilan ng pakikipaghiwalay nito si Ate Mylene dito kay Kuya Bong ay dahil bumalik na sa kanya itong si Budoy. At dahil sa pangyayaring ito ay maraming nambash at nagalit dito kay Ate Mylene. At marahil ito din yung pinagbatayan ng mga nambabash ngayon kay Ate Mylene na tila pera-pera nga lang daw ang habol nitong si Ate Mylene dito kay Kuya Bong. Pero para sa akin guys, kung ako yung tatanungin, ay hindi ito yung nakikita kong dahilan kung bakit itong si Ate Mylene ay pumayag na magpakasal dito kay Kuya Bong. Dahil yun nga, katulad dun sa tinalakay ko kanina, na nung una pa lang, na nung panahon yun ay wala pa namang ipon itong si Kuya Bong, ay nahulog na ang loob nito si Ate Mylene dito kay Kuya Bong. At kung narinig nyo, yung pinag-usapan nito si Kuya Bong at ni Ate Mylene, nitong iniwan nga ito ni ka-business at Mrs. Ka-business, na tinanong dito ni Ate Mylene kung itong si Kuya Bong ba ay gumagamit pa rin ng ipinagbabawal na gamot. Pero ang sabi dito ni Kuya Bong ay hindi na. Matagal nang hindi. At ito si Ate Mylene kasi ay naniniwala dito sa sinasabi ni Kuya Bong dahil alam niya na kung anong sinabi nito si Kuya Bong ay yun yung totoo. Dahil kabisado na niya ito si Kuya Bong eh. Dahil nasubaybayan niya ito si Kuya Bong simula nung mai-vlog nila ka-business hanggang sa ngayon. At alam niya kung ano ang ugali nito si Kuya Bong. At eto nga, bago magtapos itong part 3 ng vlog nito si ka-business dito sa naging pagbabalikan ni Kuya Bong at Ate Mylene, ay dito ay itinakda na nila
yung magiging kasal nitong si Kuya Bong at Ate Maylin. At ang napili nga po ni Kuya Bong na petsa ay February 12. At syempre dahil itong sila ka-business ay gustong gusto na mapagbago na ng tuluyan itong si Kuya Bong. At alam nila na mangyayari lang ang pagbabagong ito ng tuluyan ni Kuya Bong kung itong si Kuya Bong ay magkakaroon ng kabiyak o ng makakasama na sa buhay na matatawag niyang asawa. Kaya naman kaagad na inasikaso nitong sila ka-business ang magiging kasal nitong si Kuya Bong at Ate Maylin. At bagamat may mga nagkomento ng negatibo, pero nakita naman natin sa comment section ni ka-business na 99% doon ang nagsabi na Kuya Bong, congratulations. Kumbaga, mas marami yung natuwa at nag-congratulate dito kay Kuya Bong at Ate Maylin. At maging ako po ay talagang ikinatuwa ko po ito. Ito naging pagbabalikan nitong si Kuya Bong at ni Ate Maylin. Kumbaga, isa din ako dun sa nadismaya nun sa naging paghihiwalay nitong si Ate Maylin at Kuya Bong. Dahil nga may nabanggit doon si Ate Maylin na hindi maganda para kay Kuya Bong. Pero kauna-unawa naman po kasi yun na tama naman si Ate Maylin. May mga anak siyang babae. At para sa isang ina, ay talagang ang iisipin mo ay protektahan yung mga anak mo. Lalo't alam naman natin na ang tao talaga na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay kalimitan ay nawawala yan sa sarili. Kumbaga, wala na tayong pagtatalo doon, guys. At dahil nga sa ngayon ay napatunayan naman niya na ito si Kuya Bong ay hindi na talaga gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Dahil na rin dun sa 2 beses na pagkaka-negatibo nito si Kuya Bong sa drug test. Isa din yun sa malamang na pinagbatayan nito si Ate Maylin na talagang ito si Kuya Bong ay hindi na gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Kaya naman hindi na naging mahirap para sa kanya na tanggapin ang pagpapakasal dito kay Kuya Bong. At syempre alam din naman niya na patuloy lang nagagabay ito si Mr. and Mrs. Ka-business sa kanila. Lalong-lalo nga po dito kay Kuya Bong. At alam naman niya na malaki ang respeto nito si Kuya Bong dito kay Mr. and Mrs. Ka-business. At alam niya na kahit medyo pasaway nga ito si Kuya Bong, ay nakikinig ito dito sa mag-asawang ka-business. At ito guys, siguro sabay-sabay po nating abangan kung ano yung mga susunod na magiging kaganapan dito sa nagbabalik na tambalan nitong si Kuya Bong at ni Ate Maylin. O itong tinawag natin dati na tambalang Bonglin. Paano po? Sana po ay nagustuhan nyo po itong aking reaction video na to. At bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shoutout po sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at panonood sa aking mga video. God bless po sa inyo, ma'am. At lagi po kayo mag-iingat dyan. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV.
siya po siyang bedridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.